Sige na, alina kay niya na ang atong manubagay, si Brother Wendell Talibong. Brother Wendell, alina. Kay naay gusto gyud mangutana. Ay si Philippines bro, kani bro, kani. Okay. Ariel. Oo na. Ningda ka na? Para mahulog. Hulog. Na, balik na alina. Kaya na. Alina dong. Kay nindot kayo iyang pangutana. Aman. Sibak. Sus. Balik. Balik na? Okay, dali. Kuya na iyang pangutana kay ang Diyos kuno mahimo tanan. Unya dili pa kuno magkasala. Nya dili. Ato. Ara ba to alina? Wala na? Sus. May lang dito sa kilid-kilid. Oh, na. Idol na. Hello, may gabis tanan. Katong nangutana, ganina rin sa gulata nangutana pero tawagan naman siya. Pero kaya ang pangutana inani. Ako na lang pangutana para basta makita niya sa video. Ayang pangutana man gyud. Kung di ba ang Diyos perfecto man tuno daw ang Diyos tanan mahimo sa Diyos. Pero ang iyang pangutana, ang Diyos ba makasala ba daw? Well, mayo kayo ang pangutana nga ang Diyos makasala ba? Kung ang Diyos makasala, di na siya Diyos. Kay gikan sa iyang pulong, mingon man siya ang nangutana nga ang Diyos perfecto. Nabay perfectong makasasala? Kung ang mahal na Birhen Maria, Immaculate Conception, way buling sa sala? Samot na ang Diyos. Kung sila si Adan o si Eva, gihimo sa Dios sa sinugdan, way sala. So, sa sinugdan pa lamang sila si Adan o si Eva, way sala. Pero ang pangutana nga nung nisulod man ang sala, sala ba sa Dios nga ang sala musulod sa kalibutan? Dili sala sa Dios. Example, ang kutsilyo gihimo maayo ang purpose. Ang kutsilyo gihimo ang purpose sa naghimo aron mugutan. Pero kung ang kutsilyo gamiton sa pagpandunggab, diha na misulod ang sala. Asa man nagikan ang sala. Dito bas naghimo, dili sa nagbuhat sa sala nga mo'y nagdunggab. Yes. Amen. Mo na ito bags mayo kayong pangutana. So, may gabi sa ang iyang follow-up nga pangutana kay mahimo man niya ang tanan. Sa ato pa mahimo ko daw niya na makasala. Kay mahimo man daw niya ang tanan. Well, mayo kayong pangutana mo na gitawag fallacy of false dilemma. A fallacy of false dilemma. Kay kung ang Diyos mahimo ang tanan, so therefore mahimo ba sa Dios ang pagpakasala? Dili. Nga naman kay ang pagpakasala sumpakit man sa kabalaan sa Dios. Busa ang Dios dili gyud mohimo sa pagpakasala. Lamang gumikan sa free will, intellect nga gihatag sa mga anghel nga nahimong fallen angels o sa mga tao nga misupak sa kabubuton sa Dios, mao nang nagsugod diha nahimo ang sala ug dili ang Dios. Wala pang ang pagpatay ba daw sala ba daw dili? Well, ang pagpatay naman as 10 commandments, sala. In every official law there is always an exemption. Nga naman, kay kon ang magbabalaod mo pahamtang og silot kamatayon gumikan sa sala. So, exemption na silang balaod. Dabi kay ang pangutana sa dato kay dabi nagpatay man siya. Ang Ginoo. So to pa nakasala daw siya kay nipatay man daw siya to. Well, pananglitan ang atong mga maghuhukom mupahangtang o silot kamatayon
sa sala nga gihimo sa usa ka tawo, wa na magpasabot nga ang maghuhukom o ang judge nagmugdag sala, kundi nagsunod lang siya sa unsay na nakatakda sa balaod. No? So, kadtumtuang pagmugna sa sala, ang resulta na mo ang kamatayon. Pero dili ang Dios gyud mo ang tinubdan sa kamatayon. Dumikan ka na sa pagsupak sa kabubuton sa Dios nga gihimo sa tao o sa mga fallen angels. Okay, pertinidutas to baglo. Pakasadaw man imong Dios na siya may naghukom. Ya, wag mo to siya kay lain may naghimo. Follow up dong. Ang sodya pangutan nato, mahimo mong ganya ang tanan. Yanong di man sa makahimo nga makasala. Okay, gitubag naman na ganiya. O, kung mahimo ang tanan, nganong di niya mahimong pagpakasala, mo na gitawag lagi o fallacy of false dilemma. Nga naman, kaya ang pagpakasala, sumpaki naman sa kabalaan sa Diyos. Bosa ang Diyos, di gyud mohimo sa unsay sumpaki niya. Prihara ko na sa question, kung mahimo sa Diyos ang tanan, pwede bang himuon sa Diyos ang square nga circle? Di man na mahitabo, kaya huwag mag-square nga circle. O di ko na mahitabo, mahimuon sa Diyos ang pagkakasala, kaya sumpaki na siyang kabubuton. Ang muhimo ana, kadto lamang masinupakon. Okay, daghang salamat. Tinaw naman kayo ang tubag. Unya na may mangutana ali day, na mikrofon day. Sige dali. Unsa bay atong pundok sa tinuhan day ngalan na to? Katolik ka. Sige. Mangutana lang ko sir. Kaning Katoliko ko na. Nakahimo, halimbawa nakahimo po og sala. And then, sa sulod sa misa, di ba na may kahiusaan nga pag hinusol? So, di ba kita tanan ng hinusol man? Nga wala man ko nang umpisa, okay na ba nga mga lahat? Well, doon na tayo gitawag o hiniusang paghinulsol kay akong sala, akong dakong sala. Igo na ba nang naa siya, aron ang usa ka tawo di na mangumpisan? Una kong tanaw na to ang unang Juan Kapitulo 5 versikulo 16 nag-ingon nga kung makakita ka sa usa ka tawo nga nakasala o ang iyang sala dili mo adto sa kamatayon, magampo ka alang kaniya ug ang Dios maghatag o kinabuhi ni atong tao nga nakasala kansang sala dili mo adto sa kamatayon. Pero dunay sumpay, apan dunay sala nga ikamatay o dili kinahanglan ikaampo. Unsa man ang sala nga ikamatay nga di kinahanglan ikaampo? Mao nang mortal nga sala. Unsa may kahimtang sa tao nga naay mortal nga sala? Isaias Kapitulo 59:2, dili ko kamo makita, dili ko kamo madungog tungod sa inyong mga sala. So sa ato pa, kadtong dunay mortal nga sala, dili na mawala sa kay akong sala, akong dakong sala. Kinahanglan gyud na naa siya ikumpisal. Nganong kinahanglan man atong ikumpisal sa pare? Muritso di eta sa Dios. Ngano mo agi man tag pare? Kay sa atong pagkabinunyagan sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 27, we are one. Using the Living Bible, we are one, we are all Christians. So, Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo sa iglesia o ang iglesia mo yung lawas. Sa atong pagkabinunyagan na himutang usa ka kabahin sa lawas ni Ginoong Kristo. Unsa giingon ni San Pablo sa iyang sulat sa unang Korinto Kapitulo 12:24, ang sakit sa usa ka parte sa lawas, sakit sa tibok lawas. Unsay punto ana? Kung nakamugna tag mortal nga sala, bisag wa kabalo ang uban, apektado ang simbahan kay part man ta sa iyang lawas sa atong pagabinunyagan. O kay part man ta siyang lawas o apektado siya, mo nang mangayo tagpasaylo sa Dios, tinaagi sa simbahan sa iyang mga kaparian. Ecclesiastes 5:6. Ecclesiastes 5:6, ayaw ninyo kaulaw sa pagpangayog, pasaylo, paghinulsol sa iyang mga sala, isugid kini sa pari sa Dios aron mapasaylo kamo. Pero ang pagpangumpisal, dili igo lang na ay pari nagpakumpisal, mukumpisal ka. Dapat
naa ang act of contrition. Tinuuray nga paginulson. Unya, dili lang ingon nga, pagbibindisyon ko, kay nakasala ko pananglitan, nagtanaw ko pornography, masturbation, ba dili lang igo. Nga naman, canon law nato nag-ingon, nga kinahanglan isulti ko no, ang klase sa sala, o kapila nimo gibuhat ang sala. So sa ato ba, dapat dili lang ang klase sa sala, kundi kapila nimo nabuhat ang maong sala. So karon, nganong niingon man diha sa simbahan, kay akong sala, akong dakong sala. Matod pa sa mga theologian, ang sala nga mortal nga atong gikumpisal sa pare o gipasaylo na sa pare, gidala nato sa publiko diha sa atong paghinulsolosan. Pero ang mawala ni ana nga ang mapasaylo mo ang venial nga sala, apan ang mortal nga sala sa kumpisal kana makuha. Ay, sir, kung sa may mahitabo sa ako nga nangalawat ko, wala ako nang umpisa, nadugangan ba akong sala? Well, bisan pa si St. Gian Marivianney, namatay seminaryo del St. Gian Marivianney Seminary, nag-ingon si St. Gian Marivianney, nga ang usa ka tawo nga nidawat sa lawas og dugo sa tong Ginoo, nga dili takos nakasala sa lawas og dugo sa Ginoo. Ug mao kanay giingon sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 26-27. Si bisan kinsa nga modawat sa lawas og dugo sa Ginoo, sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas og dugo sa Ginoo, ug mao nay hinungdan nga magdaot kamo og sa hinay-hinay mga matay gayod kamo. Mananaa mga kaigsunan nga naminaw karon, nabantayan ninyo nga lisod na kayo moabot og 90 anyos. Nga naman, kay daghan kayong maglinya, daghan kayong magmanlinya sa pagpangalawat, pero dili ka makakita nga dunay mga naglinya sa pagpangkumpisan. Muna nga, mayong danon kayo ang reconciliation ngadto sa Dios, pagpangumpisal nga na sa iyang mga kaparian. So kung nangalawat ka nga wala ka mangumpisal, unya dalani mo ang mortal nga sala, apil na nimo nang ipangumpisal nga, Padre, bendisyon ni ako, nakasala ako, nakapangalawat ako nga dunay mortal nga sala. Nga naman, kay pagpasipala man ang pagdawat, dili na siya communion. Ang atong pagdawat kung naata sa mortal nga sala, mo na gitawag condemnation. So dili siya communion. Mahimo lamang og communion kung kita naa sa state of grace. Ang requirements para kita makadawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoo, kining tulo: proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. So kanang tulo: proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Ayaw mo pangumpisal kung dili ninyo isulat ang inyong mga sala. Before mo mangumpisal, hangyua ang inyong guardian angel, padumdumi ko sa mga sala nga akong nabuhat, gikan pa sa gamay pa ko, nga na ko may nulsole. Nga naman, ako ipaabot na lang dire, daghan man ko kay mo agi sa among office nga i-guide na mo, lalo na yung mga minyo na. Bisag kinasal sa pare, proper disposition of morality, pero gamit og contraceptives. So dili siya proper disposition of morality. Ug daghan ang makabaluan na. Nga mga kinasal sa pare pero nagamit og contraceptives. Ang uban wala maggamit og contraceptives pero withdrawal. Daghang wala kabaluan na nga bugat na naa siya nga sala. Mao na nga i-evaluate ninyo 7 capital sins. Isulat ninyo. Kay kung di mo magsulat sa iyong sala, inikatubang ninyo ni Father Etikis, doon na mo'y pulo kasala, inikatubang ninyo malagmit, 2-3 na lang siguro inyo madumduman. Manang mas maayo nga isulat. Unya dili ang taman sa pagkumpisal. Naapagyod ang tinguha nato, ngalikayan na ang pagbuhat sa pagbalik sa mong sala.
Likaya na, nga naman, kay gisuka na nato sa kumpisalanan ang atong sala, o kung atong gibuhat ang sala pagbalik, gikaon nato pagbalik ang atong suka. Next question. Isa na lang pwede. Kani, confused lang ko ha. Sorry kayo kay. Namang giningon nga, pwede tulo, ningon nga isara sa usa kamisahan. Ako as a lector and choir, na ko'y mass nga 6 AM, na po ko'y 8. So, every gakalawat ko, kapila magiging pwede, sir? Well, sa canon law na to, nag-ingon dyan na ang pagpangalawat na to, kaduha sa usa ka adlaw. Pero paklaro na to ng kaduha. Una, kung nisimba ka sa canon law na kung nisimba ka anang adlaw, nakakalawat ka, valid na naa. Pero kung dunay nagpasantalana, nagpakalawat siya, nakakalawat mo ka, ikaduha ni mo na, gitugot na. O kaya, nakakalawat ka kay nitambong ka sa misa sa patay, gitugot na sa laing okasyon. No? O kaya, nakatambong ka sa misa, kauban sa imong pamilya, dayon, nakatambong ka sa gikasal, nakakalawat ka, balid na, ikaduha ni mo na naa. Kausa. Oh. 6 AM nag-third ko, so nakalawat ko. And then pagka 8 sa choir, Microphone. nakalawat na ko. So mao na ang giingon sa kininiang kuan. Pwede man mo kuan nga nakakalawat ng sulti ka, nakakalawat na ka, no? Ang exemption nang osa og mahimong duha nga gitugot kung pananglitan serve ka sa kininiang misa, dayon sunod naka-serve na po kag piyesta, tugot na naa siya. Pero ayaw mo kalimot ha, dagang mga Katoliko nga nalimot aniniya, obligado gyud mo sunod sa lagda sa simbahan. Usa ka oras before ang misa, dili ta pwedeng mukaon. Ayaw mo kalimot ananaa, bisan pa chinggam, no, usa ka oras before ang misa. Nga naman, mao nay atong pagrespeto sa Santos nga Eukarista, tanan nga mga sakramento naghatag og grasya. Sakramento sa bunyag, kumpisal, o sakramento tanan. Pero sa Santos nga misa, ang tighatag sa grasya mismo mo'y atong dawaton. Mao na naa nga ang lagda simbahan Katoliko, prepare ta 1 hour before mass, dili ta mukaon. Okay? Next nga panguta. Maayong gabi sa tanan. O maayong gabi sa kanimo, Brad Wendell Talibong. Isa ako sa nagsunod sa inyong programa sa punto por punto. O dagan akong nakatunan ng mga pagtulunan. O gani ang akong pangutana. Bahin kini sa inyong Ministry of Exorcism. Kay nag-ingon man nga ang tanan kuno nga mga pari pwede makahiling o makakandak o deliverance. Busa ako kining gibuhat. Kaya nakadungog man ako nga dito Taguluan dapit na exorcist priest. So, karon hapit na mag-usa ka adlaw akong hinuwata, gitagaan ako og number dato nga exorcist priest sa katarungan nga gusto gyud nako mahiling ang akong bana nga nagsuffer og sakit. Sa sige akong tawag, dili man lagi siya mo entertain o mutubag na nakaingon ko nga tinuod baka kini nga nag-alagad nga di magpakabana. Bisan lang unta maghatag o schedule nga makuan kami lugar ma-entertain. Asa man kami paingon kung ang mga pari, dili day tanan pari, mga healers o maka-cast out sa mga demons o demonic spirits. Okay, mayo kayo ang pangutana sa atong igsoon. Una, tanang pare makadeliverance.
Oh. Tanan usab ng mga amahan o inahan maka-deliverance provided nga kanang tulog ikinahanglan proper faith, proper disposition of morality and state of grace. Pero sa Office of Exorcism, kung organize ang Office of Exorcism, doon na case officer. Ako ang case officer sa AMUA. Ang case officer mo na mudawat sa mga mudangop sa office. O ang case officer mauna ang mohimo og diagnostic interview. Nga naman, kay daghan manggugay mga Katoliko nga makadungog nga nadunay exorcist ana moadto ko pa deliverance dayon, di man ingon ana. Prihara ko na naa siya sa doktor, asa man ka makakita og hospital nga moadto ka dayon sa hospital og mingon, "Dok, adto na ta sa kinini ang operating room, magpa-opera ko karon, di kinahanglan ako." So kinahanglan yun ang diagnostic. Then kinahanglan nga gawas na diagnostic interview, hatagan pa ang mga hingtungdan o mga role of life aron maandam sila. Sa amo nga side, before ang deliverance, among i-require kung mahimo, pamisa mo ang intensyon sa misa, healing niya, protection of family, including the property, possessions, and ministry. So, iandam nga naman. Kay ang ministry sa deliverance and exorcism, dili na naa siya mura lang naghugas og sakyanan, okay na. Kundili, usa ka ministry nga maghatag og kahigayunan sa usa ka tawo nga mag-guide para siya mabalaan. Kung tinuod man na kami nga gusto magpa-healing o sa deliverance, ano man ka na nga tumanon. Basta kay pag ato na mo sa kanang simbahan, i-entertain sa bunta kami, balibaran o i-schedule. Kana raman namong gipangayo. O sige na lang kay dili matingali tanan gyud nga ka-religious niya na nga mission o ministry. Alain nga pangutana, bahin kini sa akong kapika sa dugay na nga panahon nga nakauban-uban siya sa kanang mga kuan dito, mga hurim-hurim, lagi kay pakisama lagi sa mga kauban sa trabaho. Ang pangutana, sa diha nga kuan akong bana, supak gid ako, nana, dili ko gusto mo na nga yung ko ipauli ka ng mga anting-anting, hurim-hurim diha, orasyon, dadto nga hatag nimo. O ang akong bana kay buutan man sad iyang giuli. Og napay na nga bilin sa balay, kamulo ko bago pa lang mga 3 months ang nilabay, nakita ko na pa man kani mga kuan paraphernalia. So ako kining gi-appeal sa basura o ako gilabay ko kay di naman kana wa naman kay hinungdan kana o isa man ka na sa doorways nga makapasok ang mga demonic spirits. Mo ka na akong pangutana, unsa man kato kong gibuhat, tama ba kato nga akong gibasura o napay angayan nga buhaton ko? Naagyoy angayan nga buhaton, dili basta-basta lang mawala na siya sa basura. Pagbasura. Kay remember na ang retaliation may tabo na during, before, and after. Ang mga exorcist nga gitrain, gitudluan gani sila nga dili mugunit ana na ang mga anting-anting ulana sa kuan kung walay guantes. So kinahanglan prayer for protection. Before na nakagwantes ka, prayer for protection, prayer to break the consecration, prayer to break the unholy ties, deliverance prayer, dayon ilubong ng naa siya na butangan og exorcise salt ang buho, dayon human ananaa prayer, cleansing prayer, and prayer against retaliation. Okay. And then manghinaw og holy water. Nabuhat na namo na kay na naman may mga booklets ka booklets sa exorcist kang Father Tiki o katong blue Father Chad, Reverend. Na gibasa-basa ran nako kato uban sa kong kapikas sa human namo nga Santos nga Rosario.
nangadli kami. Pero nabuhat man ako ang paglabay. Nangaliyo ko na lang ko pinaagi itong mga prayers nga kuan epektibo ka to nga mapasaylo kami o unsa ba. So ang tag-iya, kinahanglan siya mangumpisal pa. Salamat kayo, Oh. bro. Gawas nga kinahanglan siya mangumpisal, kinahanglan niyang i-renounce po ang iyang pagdawat sa naisgutang mga occult paraphernalias. Okay. Okay. Sunod nga pangutan na. Asik-asik. Ngalan ito, sir? Ako si Tata Albon, taga Gusa. Katoliko gyapon. Usa ko nga masugid gyud nga taga sunod sa punto por punto gani ang punto por punto mo na gihimo na kong sunata sa akong kinabuhi. Buntag hangtod magabi. Kini akong cellphone wa gyud sulod lain ni. Punto por punto. Muna akong pangutana sa imo brother Tindel og napod si Father Ritikis. Kay base sa akong natun-an sa punto por punto nga ang mga papa, mga laigo nga nag-practice sa curse katong confession, adoration, rosary, Eucharist o ang sacramentals pwede makadeliverance sa among pamilya. Ang problema mo ni akong kanisag karon gani kadalada din akong bagang sulod ani sacramentals nga sulod ani na ako'y libro ni Father Sikia nga katong itong. Pero ang problema kay wa ko kabalo asa na ko ipa-blessing ang akong mga sacramentals. Muna akong pangutan akong nabay exorcist priest dinhi sa Cagayan de Oro. Wala akong pangutan ng grado kang Father. Si Father John Balsamo, siya ang appointed exorcist dire. Pero ang pag-blessing dili lang na naa siya exorcist ang makabless. Tanang pare, pwede siya makablessing gamit ang ritual ni Father Sikia. Kay kung kanang ritual ni Father Sikia ang gamiton o basahon sa pag-blessing, therefore ang religious item na bless siya according to the intentions of the church. Mao lagi kay nami giduulan dili magud mo blessing. Munang Dili po ta ka pugos ano na kay naa man gyud tinoda na una nga naman wala man gitudlo ang Ministry of Liberation sa seminaryo. Og ang theology nato simbahan Katoliko mura na doktor. Unsa may murag doktor, dunay lain-laing espesyalista. Kung ang imong sakit mata ayaw adtos magpaanak, adto kas doktor sa mata. Mao pod. Tungod kay daghan sa mga kaparian nato matawag mag general practicing sila. Sama sa mga doktor nga general practicing, dili na sila basta-basta makadiagnose sa kanser. O kung ang sakit kanser, ayaw adtos general practicing, adto sa expert. So, ana nga punto, kung may duol kag pare o niya wasi background sa liberation, pangutana kinsa ang appointed exorcist, dayon dito makikita. Okay, nagasalot. Usa na lang sa ang mangutana. Kaya to sa Patimas Tata Rosal kay nagpanikad na ni. Ba? Katong uban pangutana, standby lang sa mo kay papawayon sa nato si Brother Wendell. Last nga pangutana. Gikan sa Sabadista, nabalhin sa born again, at ang Domingo na Katoliko na. Pero karon nalibog na pud siya mangutana na pud padayon. Una sa nga tanan no, magpayla una ako si Warren Abali. Usa ko ka dati nga born again, libalhin og Seventh-day Adventist. Sa wala pa ko madungag na katunan sa Seventh-day Adventist, balik na pugpug born again. Ang ako lang pangutana Brad Wendell Talibong, kaya ako usapog ko ka taga-subaybay nimo sa punto por punto, gikan kang Father Darwin Gitgano, nakabantay ko sa imong debate, na ako'y nakapalibog sa akong hunahuna about sa mga batang gagmay nganong gibunyagan na. Kaya sa balaang kasulatan, si Jesus Christ nagpabunyag, 30 naman ang edad. Pero kung atong basa-basahon dito ang Bible, wala may bata dito na gibunyagan kung dili ihalad ngadto sa atubangan sa Dios. Kana o napay ka daw na kung pangutana ang pangmatubag nimo una. Okay. Tungod kay ang imong pangutana nakabase na sa sola scriptura Bible alone. Remember, even the word Bible alone does not found in the Bible itself. Halimbawa, makabasa ba ka sa Biblia o sa teksto nga nag-ingon, paligo mo? Wala man. Pero tungod ba kay way mabasang panligo mo, di na lang ta maligo? Ganon.
Nganong ang atong Ginoong Hesus gibunyagan dako naman? Ang bunyag nga nadawat ni Ginoong Hesus dili ito pagka-Kristiyanos. Kay kung tanaw nato ang buhat sa mga apostolis, ang bunyag ni Juan giusab sa bunyag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang bunyag nga nadawat ni Ginoong Hesukristo ni San Juan, ingon siya pasagdira aron maandam. Gipadayag didto ang misteryo sa Santissima Trinidad. Nga sa Santissima Trinidad, mauna gamiton ang bunyag. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19-20. Bunyagi ang tanang tao sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Unsa ang sugo, generic term, tanang tao. Ang pangutana, bata, tao ba? Sumala sa Juan Kapitulo 3, versikulo 6, ang gianak sa tao, tao usab. Kung ang gianak sa tao, tao usab. Ug ang bata, tao. Ug ang sugo ang tanang tao, bunyagan. Therefore, apil ang batas kasuguan. Amen. Nga naman, ingon na nga itong Ginoo sa Biblia. Ayaw niyo pugni ang mga bata sa pagduol kanako. Ang pangutana, ang buniyag ba makapalayo sa mga bata o makapaduol? Galacia Kapitulo 3:27, kadtong nabunyagan sa ngalan ni Kristo, nagsulob na ni Kristo. Hinumdumin ninyo nga sa Biblia, ang circumcision sa New Testament equivalent na naa sa baptism ni Kristo. Ang circumcision sa una, 8 kaadlaw before uman siya gianak, i-circumcise. Karon, duha ka lain-lain nga sugo nga mabasa nato sa Mateo 16 ug Mateo 28 ug Marcos 16:16. Una, Marcos 16:16, ang motuo o magpabunyag maluwas. So, mo na moingon sila, dapat dunay pagtutinuod na. Mo nang katong mga laing relihiyon, ikaw nga na born again o niya nahimo kang sabadista din ibalik na born again, kung mukakus ka sa simbahan Katoliko, doktrinahan pa ka, aron mo tuo ka, adisir bunyagan. Para na sa mga laig tinuhuan na patuuhon una adisir bunyagan. Pero ang mga anak sa mga binunyagan na, kung sa giingon San Mateo Kapitulo 28 versikulo 19-20, panlakaw kamos tibo kalibutan, himua sila nga akong mga tinunan, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ug tudlo ulahi ang tudlo. Mo nang dunay mga maninay-maninoy, dunay mga amahag inahan, mo nay mo tudlo. So, sa Marcos 16:16, patuuhon una, adisir bunyagan. Pero sa Mateo 28, versikulo 19-20, bunyagan, dayon tudloan. Mo lang mga bata. Amen. Okay, napakipalopal. Wala na, okay na. Atong halad mga. Katong halad, katong kwan ba, mismo ang Diyos nang ingon na ihalad ang bata. Unsa man to siya? Sa pagtulunan ang naa siya sa mga Hudiyo, unya ang halad nila, doon na pakapin. Kung pobre ka, mga tukmo lang ang pagkadalon. Pero ang sugo, matag panganay nga anak. Matag panganay nga anak. Pero kung maunay gisunod sa laing sikta, anong tanan man nilang anak ipanghalad ka panganay may giingon diha. O niya gawas ba? Kung ang basihan ihandog, ihalad. So therefore, ang bata para nila sa gingharian sa langit ang bata. Ang pangutana, nganong bunyagan nila ug unsang pangidaruna bunyagan nila? Ang bata, bot ba pasabot nga gikas pagkabata may expire ang gingharian sa Dios mo ng bunyagan? Wala tay mabasa sa Biblia nga anang idara kinahanglan bunyagan na. Nag-expire ang gingharian. So ang simbahang Katoliko nadiguro gayon. Ang sugo sa tong Ginoo, San Mateo 28:19-20, bunyagi ang tanang tao o ang bata tao, therefore ang bata apil siya sa kasuguan. Okay, daghang salamat. Naamay niya nyo, kay muli na kung siya, Brother Neil. Nagsabot naman tayo nga si Tata Rosalsa. Nihanyo siya nga
basahon sa ni kay muli na siya. Nya kina na kung naminaw pag di na kamangutana ani. Wa daw siya kasapon sa walay ni Brad Rolly. Kaya nakasapon siya sa walay ni Brad Rolly din ani mangutana. Kay perting igu agit sa walay ni Brad Rolly. Iyang pangutana, ikaw na lebata. O asa mabasa sa Biblia ang Roman Catholic. Muna problema nila kung kanini ang letra por letra ang gusto nila mabasa sa Biblia. Munang gidalag yun akong daghang Biblia. Kay gusto man silang naagi mabasa. Ha? May na magdala ang daghang Biblia para sa gustong letra por letra. Unya, kining Biblia nga akong gidala, dili ni Asya. Dili ba yan ni Asya Katoliko, ha? Protestante ba yan niya? Nga naman, kay kung Baxter, napaisa. No. Kini nga Biblia, kuan yun online, ma-order ninyo ni, kay akusahan na punta nilang ng tampered. Muna na nga Biblia Protestante atong gamiton. Kay kung Biblia Protestante atong gamiton, dili na bias. Dili buot pasabot nga ang ilang hubad husto na. Gigamit na to nganong gigamit man nato bisag dili buot pasabot nga ang ilang hubad husto na. Gigamit na to aron pagpatuod nga bisan ilang hubad wa mo dapig nila. Anan. Una Juan Kapitulo 10 versikulo 16. Kang Baxter niya, Protestante niya, and beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. So, naa sa Protestant na. Napay isa. Napay Roma 11:12. Na ang Catholic Church, Roma 11:12, ang Catholic Church, mo'y tinuod nga Kristiyanos. Okay, napay isa. Protestante gyapon. May Protestante atong gamiton. Para walay bias Protestante. Walay bias. Kini Protestante. Ma-order ninyo. Moingon mo ako'y nag-print na po. Ha? So, aron di mo moingon ako'y nag-print, bisag dili ako ahinti ane. Pwede mo mo-order ane aron na mo'y kopya. Kay gusto man mong litra por litra. Juan Kapitulo 10 versikulo 16. Na dili mao gyapon. Ang gingon din and shall be united into one body of the church with you. As Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, their one only head, Protestante. Okay, hinaot nga. Protestante ha, di ni Katoliko. Kung nagduda mo, order mo sa online, kaya dili ni akong printed. Okay, salamat. Hinaot na tagbawan ang naminaw. Ang nangutana, lingkod na sa itong nangutana, kaya ito